Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung bakit natin kailangan ng pastor. At ang ating Bible verse ay mula sa 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4. Sinasabi sa ating scripture, "The elder which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for the filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being an ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that faded not away." Ating topic ngayon, mga kapatid, na patungkol sa pastor sa Biblia ay especially sa New Testament. Ang salitang pastor ay interchangeable sa elder, overseer, at bishop. Hindi lang siya simpleng title na tawag. Galing sa Greek word na poimen, na ang ibig sabihin ay shepherd. Kaya ang role ng pastor ay hindi lang mangaral, kundi alagaan, gabayan, at protektahan ang kanyang miyembro ng church na tinatawag na flock. Ang pastor ay hindi boss, hindi performer, at hindi rin CEO ng church. Isa siyang servant leader na tinawag ng Diyos para pangunahan ng kanyang simbahan. Siya ay accountable sa Diyos at sa congregation habang nasa ilalim siya ni Jesus na siyang chief shepherd ng church. At ngayon naman, mga kapatid, ay dumako tayo sa teachings para mas lumalim pa tayo sa pagkakaintindi natin sa role ng pastor. The term pastor is more of a role, not a rank. Ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi ito patungkol sa kung gaano ka ba kataas o kababa. Ang pagiging pastor ay patungkol sa pagsunod sa calling ng Diyos para maglingkod sa Kanya, hindi para sa sarili kapakanan natin, kundi para sa kabutihan ng flock. Dalawa, every pastor shepherds a flock of sheep. Ang bawat pastor ay binigyan ng Diyos ng responsibility na alagaan ng kanyang miyembro. Pinagkatiwala sa Kanya ang mga kalulawang nangangailangan ng gabay, turo at pagmamahal. And ikatatlo ay every sheep functions as a shepherd to others. At hindi lang ang pastor ang may ganitong tungkulin, mga kapatid. Tayong lahat na kabilang sa flock ni Christ ay tinatawag rin para maging shepherd sa iba, sa ating pamilya, sa mga kaibigan, o sa ating kapwa manampalataya. At para naman sa ating application ngayong araw, ay unang-una, cling to the role, not to the title. Walang saysay ang title kung hindi natin ginagawa ang ating gawain sa ating Panginoon. Mas mahalaga na tapat tayong naglilingkod kahit walang recognition kaysa ay mayroon tayong title pero hindi naman natin ito tinutupad ang ating tungkulin. So, dalawa ay honor and submit biblically to your shepherds. Kung may pastor na matapat sa salita at tapat sa pag-aalaga ng kaluluwa natin, igalang natin siya. Hindi siya perpekto, pero responsibilidad nating sumunod at suportahan siya bilang tagapanguna na itinalagaan ng Diyos. At ikatatlo, be a shepherd by leading others to Jesus. Hindi natin kailangan maging full-time pastor para magpastol. Bawat isa sa atin ay pwede maging shepherd sa ating sariling sphere of influence. Simpleng pag-share ng gospel, pag-encourage, o pag-pray over para sa ating kaibigan. Yan ay pagsunod sa calling bilang isang shepherd. At dito na nagtatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.